Ang Mini Chocolate Hills sa Barangay Karayungan Sur, Umingan, Pangasinan ay isang natatagong hiyas na nagsisilbing Bohol of the North dahil sa mga tila mounds nitong anyo na hawig sa sikat na atraksyon sa Visayas. Sa gitna ng malawak na palayan ng Pangasinan, may tanawin tila hiram sa isla ng Bohol. Dito sa bayan ng Umingan, matatagpuan ang mga Mini Chocolate Hills, isang natural na obra maestra na dahan-dahang nagpakilala sa mundo. Hindi mo na kailangang tumawid ng dagat. Ang mga konikong burol na ito ay nagbibigay ng sariwang hangin at payapang kapaligiran na perpekto para sa mga nais tumaka sa ingay ng syudad. Higit sa ganda ng tanawin, ang Mini Chocolate Hills ay simbolo ng pag-asa at turismo para sa mga taga-barangay Karayungan Sur. Dito, ang bawat hakbang paakyat ay kwento ng pakikipagkapwa-tao at pangangalaga sa kalikasan. Isang destinasyong hindi lang basta Instagrammable, kundi isang paalala na ang ganda ng Pilipinas ay abot-tanaw lang natin. Halina't tuklasin ang hiwaga ng Umingan. Bakit mo dapat bisitahin ang Mini Chocolate Hills? Sulit ang hike para sa mga mahilig sa nature, photography at outdoor relaxation. Tamang-tama para sa bonding ng pamilya o barkada habang pinagmamasdan ang rolling hills. Napakamura ng entrance fee nito, 15 pesos lamang as of 2026 at madaling puntahan mula sa sentro ng bayan. Ang lokasyon nito ay nasa Barangay Karayungan Sur, Umingan, Pangasinan. Tumakay lamang ng bus ng Victory Liner patungong Umingan. Pagkatapos ay kumuha ng tricycle papuntang Karayungan Sur. Pinakamagandang pumunta rito ay sa umaga o bago mag-sunset sa panahon ng dry season, February hanggang May, para sa chocolate brown look o sa rainy season para sa masiglang kulay berde. Ito naman ang kanilang irrigation. Mula sa lake, ang tubig ay papunta naman
doon sa mga sakahan ng mga taga-Umingan. Paakyat naman tayo ngayon sa isa sa bundok ng Mini Chocolate Hills dito sa may Umingan. Kaya naakitin natin at maaninag natin ang paligid nito na napakaganda. Lalo na sa panahon ngayon na summer o dry season. Ayan, ang iba pang mga bundok na ating nakikita. Ang ibang mga area dito ay private. Hindi pinapayagan na pumunta ang mga bumibisita dito. Ayon sa caretaker, bawal daw ang maraming tao dito sa area na ito dahil private na raw ito at hindi ito kasama sa entrance na binabayaran doon sa ibaba. Kaya lang nagpaalam tayo sa isa sa caretaker na umikot dahil mag-isa lang naman tayo at sa kabutihang palad ay pinayagan tayong umikot. Diyan tayo galing kanina sa Lupaw, sa may Nueva Ecija, bago tayo pumunta rito sa may Umingan, Pangasinan. Yan, baba tayo dyan. Muna tayo doon sa kubo na yan. Baka pwedeng magpahinga dito o doon. Oh. Yung swimming pool ng Kalabaw, wala ng tubig ngayon. Ayan yung kubo. Kuya, pwede pahinga rito? Taga Quezon City ako, Maynila. Wala, ako lang. Oo. Oo. Ha? Oo, pahinga lang, konti. Thank you. Ayun, private na nga daw ang area na ito at hindi na ito kasama doon sa may-ari ng lupa na nagpapasok sa atin sa may baba. Pero pinayagan tayo magpahinga muna dito sa may kubo. Daming basura, oh. Mga tao talaga, oh. Ay, mamamasya lang, iiwan pa ng mga basura. Yan, oh.
Mahirap yung mga walang disiplina. Walang disiplina sa kanila, dinala pa rito sa pasyalan ng mga tao. Yung lake. Doon pala sa lugar na yon, private na yon. Pinanggalingan natin yung may kubo. Bawal na pala dapat pumunta roon ng mga turista o yung mga bumibisita rito sa Chocolate Hills. Kaya pala merong wire doon na nakalatag. Yan. Parang gusto ko pang pumunta ron kaso nakakapagod na. Mainit kasi. Oh, ang ganda nun. Ayan oh. Kita nyo yung lake. Yan ang lake. Pero parang hindi naman pwedeng paliguan yan dahil hindi malinaw yung tubig. Baka puro buraks yung ilalim niya. Hanggang dito na lang tayo mga katrip. Sana sa susunod na mga video ay panoorin pa rin ninyo. Ayan, balik na tayo at uwi na tayo sa ating pinanggalingan.